Salubungin po natin ang tapang ng kapatid nating mga Muslim, representante from Mindanao, Abdel Saleh. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Meron po ba mga Muslim dito? Itaas ang kamay. Mabuhay! Ano yung tinuro kanina? Kumuha lang tayo ng ating sarili natin. Duterte! 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 Huwag po kayong matakot. Lahat po na naririto ngayon ay lahat kakampi! Duterte! Gabayan po sana ako ni Allah na maipahayag ko ang saloobin ng mga Muslim. Kami po ng mga taga Mindanao, partikular sa Marawi City. May mga hinain po kami dahil nung panahon po ni Presidente Duterte ay kami mga Muslim ay nakakalapit po sa kanya. Madali lang po kami makalapit sa kanya para humingi ng tulong, para masabi namin ang aming mga saloobin. Pero ngayon, sa panahon ni BBM, hindi o nahihirapan na po kami mga ordinaryong mamamayan na makalapit sa kanya. Tayo po ay naririto para suportahan ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Tayo po ay naririto upang maipahayag natin ang ating mga saloobin. Tayo po ay naririto upang maituwid ang maling sistema ng ating pamahalaan. Sana naman po, Mr. President, President Bongbong Marcos, sana po tuparinin po ninyo ang lahat ng inyong ipinangako sa aming mamamayang Pilipino. Kami po sa Mindanao, sa Marawi City, alam niyo naman po na nagkagera, nagka-siege noong 2017. Marami pa rin po sa amin ang nahihirapan, ang nagpupumilit na makaahon mula sa mga pangyayari noong 2017. Sana yung mga proyekto, infrastruktura at iba pa ay mabigyan na ng aksyon sa lalong madaling panahon. Sana po, Mr. President, bigyan niyo po kami ng mga bahay, bigyan niyo po kami ng mga trabaho higit sa lahat. Pag-isipan po ninyo, kayo pong mga nasa Congress, kayo pong nandyan sa mga pwesto na inihalal namin. Mag-focus po kayo kung paano nyo po kami mapipigyan ng trabaho. Mag-focus po kayo na paano po gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi yung puro na lang kayo dyan dakdak. Puro na lang kayo dyan paninira sa kapwa. Maging matabang kayo, mga congressman. Alam ko na marami sa inyo nagkukunwari lang. Takot po kayo. Hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwedeng ganyan ang leader. Ang tunay na leader kailangan matapang. Ang tunay na Pilipino ay may dugong matapang. Lumaban tayo ng panahon ng mga Kastila, ng panahon ng mga Hapon, ng panahon ng mga Amerikano. Pero kayo mga nandyan, ano bang inaalala ninyo? Isipin nyo, kami mga mamamayang Pilipino, kami mga nahirapan. Kami mga naririto ngayon na nagsasakripisyo para gumanda ang buhay namin. Tatanungin ko po, mga congressman na nakikinig, mga senador, mga nasa pwesto ngayon, alam ko po na marami sa inyo ang nakikinig. Tatanungin po natin ang ating mga kapwa Pilipino. Simula nang naupo ang presidente, gumanda po ba ang buhay
po ninyo yun. Simula nang naupo ang presidente, tinupad po ba niya ang kanyang mga pangako? Hindi. Nung mga nagkaraang bagyo, puro baha dito sa ating bayan. Maraming tao ang patuloy na nahihirapan. Kaya sana, yung sinasabi ninyong mga project ninyo, flood control, inyo sana itong totohanin at ipatupad. Wala na dahil yung pera, pinakayuda na. Ubus na. Kung saan kinuha, nagbenta pa po ng ginto. At magpapatuloy ng legasya ng mga Duterte ay walang iba kundi si Sara Duterte. Kaya atin pong isigaw ng paulit-ulit, Duterte! 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 Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, was not a ruler of nations, nor did he have any scientific gift. He had no wealth, no home, and did not even own a suit of clothes. Yet, this modest man did what others before him could not. He led his entire country to freedom using the principle of non-violence. He served and sacrificed for this cause until it bore the fruit of independence. He came by power by inducing over 200 million people to coordinate mind and body in a spirit of harmony for a definite purpose, freedom through non-violence. In history, the majority of national heroes are warriors. But Gandhi ended British rule over his native India without striking a single blow. Walang rahas. 200 million people, mas marami sa atin. Pero nakamit ni Gandhi ang kanyang mitiin na kalayaan. In history, the majority of national heroes are warriors, but Gandhi ended British rule by using the principle of non-violence. In short, Gandhi accomplished a miracle. For it is a miracle when he influenced the minds of millions of people, not by force or coercion, but through unity in the spirit of faith and love, and achieved this astounding feat. His good traits gained him a tremendous voice of influence that led to India's independence. Some believe him to be a saint, but to the millions of Hindus, he was their beloved Mahatma, meaning great soul. Duterte! Duterte! Maraming salamat sa kapatid nating mga Muslim. Itsang mag-ingat!